itong taong ito ay tinaguri ang Mr. GCash of the Year. Nakarami ka na ba? Ikaw, Panyong? Ha? Isang ob-ob na vlogger na nagtatago sa kabundukan na hanggang ngayon ay hindi pa nilalabhan ang kanyang face mask. Yun at yun din. Ilang taon na yan, ha? Bumili ka naman ng face mask mo. Ikaw, Panyong, support, Labrador, Mr. GCash. Ang dami mo nang nahinging GCash sa mga taga-subaybay mo. Palitan mo naman yung face mask mo. Punong-puno na ng mikrobyo yan. Ikaw, Epifanio GCash Labrador, support at napaka-ob-ob mo. Ha? Mas matalino ka pa at mas marunong ka pa sa mga DILG, PNP, at saka dito kay Ombudsman. Hindi ba mga ano mo ito, mga bossing mo ito? Bakit hindi ka sa kanila kumuha ng impormasyon? Ha? Pagbati po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ako po si Just Vlog. Rekta kagad tayo mga kababayan. Itong si Epifanio GCash Labrador ay hindi po tumitigil mga kababayan at patuloy po ang kanyang paggawa ng mga kwento, maraming kwento para po siraan ang INC. At kung ano-ano ang kanyang ipinahahayag at ikino-content. At ito naman ay nakikita ng kanyang mga tagasunod na mga bulag din. Wala ring alam at mga naniniwala din sa kanyang kasinungalingan. Kaya ang taong ito, dapat sana po ito maaksyonan na po sa lalong madaling panahon. Ibig sabihin dapat matuntun na po ito kung saan po ito naglulungga nang sa ganun harapin niya yung mga kaso na isinampa sa kanya mga kababayan. Kami po ay nananawagan sa mga nasa otoridad. Itong taong ito na nagpapakalat po ng maling impormasyon at kasinungalingan sa social media, hindi po dapat pinapayagan po yung mga ganito, mga kababayan, ha? Katulad na lang ditong ipapapanood po namin sa inyo. Gumawa na naman ng isang kasinungalingan na kwento at ito po ay kanyang ipinost sa kanyang Facebook page. Gumawa na pala ng Facebook page ito. At dalawa na po yung kanyang pinanghihingan ng GCash, mga kababayan. At eto, panoorin natin kung ano-ano itong mga sinasabi naming kasinungalingan na kanyang ipinakakalat sa social media na ito naman ay pinaniniwalaan naman. Ang dahil nanonood sa kanya ng mga wala ring alam, mga hindi rin nagsasaliksik. Yung mga kung ano ang sinabi ng taong ito, kapwa nila sinungaling, ay pinaniniwalaan din. Eto, panoorin natin ang sabay-sabay ang video ito. Alam nyo kaya hindi po makita sa buong Pilipinas itong si Bagdag noon pa man. No? Dahil nga po sa nasa safe house po mismo, ha? Kala nyo, pulis lang tsaka militar lang ang may safe house, ha? Mayroon pong sariling safe house. Ito pong si Eduardo Manalo para po sa kanyang mga kriminal na alipin na nagtatago. So sa madaling salita, kaya malabo pong makikita itong si Bato de la Rosa dahil sa siya po ay iniingatan o pinoprotektahan ngayon ng isang kultong reliyon na kung saan ay walang pakundangan na ginagamit ang kanilang reliyon para lamang yumaman o para lamang makakamkam ng napakaraming salapi gamit ang kanilang mga membro. So sa madaling salita, mga minamahal ko mga kababayan, kahit pa umikot ng umikot ng umikot
ang ating mga ahensya o ahensya ng ating gobyerno para hulihin si Bato de la Rosa at si Bantag, kung hindi nila papasukin o hindi nila iimbestigahan o titignan o sisilipin yung mga safe house nitong INC o mismo itong central mukhang malabo pong makuha o makita ito pong si Bato de la Rosa, no? Malabo kasi ang nangyayari, hanap ng hanap, hindi nila alam, dinadaan-daanan na lang nila. Ang impormasyon pong nakuha natin o nakalap natin ay mula po mismo sa membro po ng kultong ito na nagsasabing minsan ay nakikita nila mismo sa loob ng Central ito pong si Bantag na kung saan ay tinatago po itinatago po ni Eduardo Manalo, no? So ngayon mga minamahal ko mga kababayan, base din po sa ating nakakalap na impormasyon, minsan para hindi masyadong halata at hindi rin mainip itong sila Bantag. Inililipat po sila sa isang lugar na kung saan pagmamay-ari pa rin po ng kultong ito. So, sa madaling salita, mga minamahal ko mga kababayan, hindi lamang po isang lugar o dalawang lugar na pagmamay-ari po ng reliyon na ito ang pinagtataguan po ni Bantag. At ngayon ay pati si Bato de la Rosa. Sa madaling salita, itong si Bato de la Rosa at si Bantag ay magkasama po ngayon. No? Magkasama po ngayon. Ngayon, kapag nahuli po itong si Bato de la Rosa, tiyak nandiyan din po si Bantag. Ayun mga kababayan, yung kanyang mga kasinungalingang kwento. Ewan ko kung saan kumukuha po ito ng mga naikukwento niyang mga ganito. Mahilig po kasing gumawa po ng kwento po ito mabuti sana kung ang mga ginagawa niyang kwento meron namang katotohanan. Ang problema dito mga kababayan, puro kasinungalingan at ubod ng sinungaling kasi po itong taong ito. Kaya hindi po dapat ito paniwalaan. Hindi ko na sana papatulan po ito Dahil sa, alam nyo, kaya lang dumadami po ang views nito. Kapag kasi kinokontent niya ang INC, lalo na po ang pamamahala, mga kababayan, matagal na po nating alam na itong taong ito ay ubod ng sinungaling at wala nang ginawang matino po ang taong ito. Meron pa siyang nalalaman na meron daw siyang impormasyon. Ewan ko kung saan nanggaling yung kanyang impormasyon mula yata sa kanyang kasamahan din na kapwa niya rin sinungaling. Mga kababayan, itanong nga natin sa mga otoridad. Sa mga otoridad tayo magtatanong. Kasi sila pong nakakaalam kung nasaan itong mga pinagbabanggit niyang tao, si Bantag daw, at saka si Senator Bato, nasa pag-iingat daw ng INC at nasa safe house daw. Central daw. Mga kababayan, totoo kaya ito? Ito, unahin natin Unahin natin yung sinasabi niya na si Bantag daw ay nasa pag-iingat daw ng INC. Okay? Ito po, papakita ko po sa inyo. Mula po ito sa isang mainstream media. Ang kanilang himpilan ay News 5. Yan. News 5. Yan. Yan. Yan Sabi rito, ang nagsasalita po rito mga kababayan ay ang Bucor. Okay? Sabi rito, Bucor, Kalinga Tribe, prinoprotektahan umano si Bantag. Ito po nilalaman ng balita. Basahin natin. Bantag sa Kalinga. Kinukonsidera ng mga otoridad na arestuhin si dating Bureau of Correctional Bucor Chief Gerald Bantag sa labas ng Kalinga. Ayon sa ahensya ngayong Sabado. Noong December 27 po ito Kasunod ito ng pagkumpirma ng mga otoridad na tiyak, ulitin ko, kasunod ito ng pagkumpirma ng mga otoridad
na tiyak na nagtatago si Bantag sa Kalinga at pinoprotektahan ng mga membro ng kanyang tribo. Ayon kay Bucor Director General Gregorio Katapang Jr., ito ay para maiwasan ang posibleng marahas na konfrontasyon sa mga miyembro ng tribo na umano'y nagpoprotekta sa kanya. Ang report po na ito, mga kababayan, ay mula po sa News 5. Mga kababayan yan po ang sinasabi ng News 5. Nasaan daw po si Bantag? Kumpirmado po ito Kinumpirma, sabi rito, ng otoridad na si Bantag ay tiyak, hindi lang kinumpirma, tiniyak pa na nasa Kalinga. O ikaw, Panyong, supot na Panyong Labrador. Narinig mo yon? Wala ka namang alam kundi manghingi ng GCash dyan sa mga followers mo. Manghingi ka na lang ng GCash kung ano-ano pa ang sinasabi mo. Gumagawa kang kung ano-anong kwento. Bakit kaya hanggang ngayon na hindi pa nahuhuli tong kumag na ito? Ano kaya gagawin natin para mahuli itong kumag na ito? Laging gumagawa ng kwento ito Laging ang tinitira niya kung ano-ano ang paratang ito Nagpaparatang ito ng kung ano-ano na wala naman siyang sapat na basihan. Hindi ko nga alam kung bakit ito nakakapag-vlog pa Gumawa pa ng Facebook page. Isang paraan na naman nito para makahingi na naman ng pera sa kanyang mga taga-subaybay. Itong taong ito ay tinaguri ang Mr. GCash of the Year. Nakarami ka na ba? Ikaw, Panyong? Isang ob na vlogger na nagtatago sa kabundukan na hanggang ngayon ay hindi pa nilalabhan ang kanyang face mask. Yun at yun din. Ilang taon na yan, Bumili ka naman ng face mask mo. Ikaw, Panyong, supot, Labrador, Mr. GCash. Ang dami mo nang lahinging GCash sa mga taga-subaybay mo. Palitan mo naman yung face mask mo. Punong-puno na ng mikrobyo yan. Ito pa, isa pa. Nasaan daw si Bato? Si Bato, pupunta naman tayo kay Bato, Kay Bato naman tayo. Ano sabi niya? Nakikita raw ng kanyang informante na si Bato daw ay pumupunta sa Central. Nakikita raw si Bato roon. Talagang napakalaki ng bobo nitong taong ito na napakalaking kumag nito. Napakalaking tanga nito. At kung ano-ano yung kanyang sinasabi. Alam niyo mga kababayan, itong taong ito. Pero ang inaano kasi natin dito mga kababayan, Hindi na po sana natin papatulan to dahil sa pero marami po kasing nanonood itong kumag na ito. Marami po siyang napapaniwala. Ibig sabihin yung mga tagasunod niya, taga-subaybay niya, sineshare pa nila yung video lalong-lalo na yung mga galit sa INC, yung mga galit dahil sa napakalaki ng inggit sa INC mga kababayan. Dahil hindi nila kayang tapatan ang pagkakaisa at kaayusan na ginagawa sa INC. Napakalalaki ng inggit ng mga ito. Kapag may nai-content na mga ganitong content, tuwang-tuwa sila, sinishare din nila. Ang problema dyan, mga kababayan, kaya namin ginagawa itong video ito, para sa ganun, malaman ninyo, kayo na mga kababayan namin, na lahat ng mga pinagsasabi ng tao na yan ay isang napakalaking kasinungalingan at walang lumalabas sa bibig ng tao na yan na totoo. Lahat ay puro kabalbalan, puro katangahan, kabobohan, at puro lahat yan ay puro kasinungalingan. Katulad nito, ano katunayan yan? Ano katunayan na
Isa na namang kasinungalingan yung sinasabi niya kung nasan si Bato. Sabi, nasa Central daw. Eto panoorin natin kung saan ang kinaroroonan ni Senator Bato. Eto panoorin natin to. Palipat-lipat daw ng tiraan si Senator De La Rosa at gumagamit pa ng iba't ibang sasakyan. Tukoy na rin daw ng DILG ang kinaroroonan niya. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si Mon Gualvez. Mon, ang huling impormasyon, nasa Pampanga si Senator De La Rosa. Nasaan na siya ngayon? Hindi idinetalye ng DILG yung eksaktong kinaroroonan ni Senator Bato de la Rosa, pero sa loob daw ng 3 linggo, 6 na lugar ang pinuntahan ng senador. 6 na Sa lugar. katunayan, palipat-lipat nga raw ito ng bahay at gumagamit nga rin Bahay, ng ibang mga sasakyan. Bumisita nga rin daw ang senador sa kanyang mga kaibigan. Ayon kay DILG Undersecretary Donnie Puno, tumutulong sa kanila ang mga lokal na otoridad sa pag-monitor sa kilos ni Senator Bato. Pero pagilino ng DILG, hindi itinuturing na pugante ang senador. Naghahanda lang daw sila sakaling ilabas na yung arrest warrant ng ICC laban sa kanya. Nirerespeto rin daw ng ahensya ang paghingi ng Senator Bato ng tulong sa mga korte sa bansa. 1 buwan nang hindi dumadalo si Senator Bato sa sesyon ng Senado simula pa noong November 11. Kasunod yan ng pahayag ni Ombudsman Boying Remulla na mayroon ng arrest warrant ng ICC laban sa senador. Narito ang pahayag ni DILG Yusek Puno. We just want to be steps ahead, no? In light of reports that an ICC warrant is forthcoming, we just want to be steps ahead, and we just want to make sure that we know where Senator De La Rosa is. At Mon, may payag na bang kampo ni Senator De La Rosa ngayong sinasabi ng DILG na alam na ang kinaroroonan niya? Jiggy, ayon sa abogado ni Senator Bato de la Rosa na si Attorney Israelito Torion, nakababahala raw itong pag-monitor sa lokasyon ng senador. Yan ay lalo't wala pa naman nga kasing warrant na inilalabas ang korte. Anumang hakbang daw gaya nito, lalo na kung batay sa hinihingi ng isang banyagang institusyon, ay malinaw na paglabag sa batas. Dumudulog na ang kampo ni De La Rosa sa Korte Suprema para questionin ang pakikipagtulungan ng ating gobyerno sa ICC. Hanggat hindi raw yan nare-resolba, hindi raw basta pwedeng ipaaresto ang senador at dapat igalang ang kanyang mga karapatan. Yan po mga kababayan ang kinaroroonan ni Senator Bato ayon sa DILG mga kababayan ay nasa Pampanga. Okay? Pampanga ang binabanggit at palipat-lipat daw ng mga bahay, hindi sinabing nasa sentral o kaya nasa pag-iingat ng INC. Walang ganon. Meron ba kayo narinig na report na ganon mga kababayan? Ito ay sa News 5 po ito Sa News 5. Okay. Yan po ay mula sa DILG kung saan naroroon si Senator Bato. Di tanungin din natin si Ombudsman Boying Remulla. Tanungin nga natin, Sir Boying Remulla, Mr. Ombudsman, nasaan po si Senator Bato? Ito, pakinggan natin. DZMM naman ito. Kanina, News 5, DZMM naman to. Ito. We're tracing his whereabouts once in a while. But trace namin. I can only say it after it's said and done. May mga bagay ako hindi pwede sabihin. Okay. Pero meron, sir. Meron. Kaya may mga bagay ako hindi pwede sabihin. Yun lang, I can limit myself to that. Pero dito pa po, sir, si Sen Bato sa Pilipinas. Andito pa naman yata. He's supposed to be in Pampanga. Is he also under surveillance currently? Or Under, Ano raw sabi ni Ombudsman Boying Remulla mga kababayan? He is supposed to be in Pampanga. Yan din ang sinasabi ni Ombudsman Boying Remulla. Ikaw, ipipan nyo Gika sa Labrador, supot at napaka-ob-ob mo. Mas matalino ka pa at mas marunong ka pa sa mga DILG, PNP, at saka dito kay Ombudsman. Hindi ba mga mo ito, mga bossing mo ito? Bakit hindi ka sa kanila kumuha ng impormasyon? Bakit diyan ka kung sino-sino? Alam mo yung impormasyon na sinasabi ng taong ito na kung saan daw siya kumukuha? Wala naman yan Wala.
Yan eh, gumagawa lang ng kwento yung kumag na yan. Para may mai-content, para siguro may manood sa kanya. Gunggong ito eh. Oo, alam mo, ikaw, napakayabang pa nito. Napanood ko yung isang video niya. Sabi niya sa isang video niya, kapag kayo ay lulusob dito, sabi niya, doon sa kabundukan kung saan siya nagtatago. Kasi nagtatago ito sa bundok eh. Ang dami po kasing kaso nito, mga kababayan. Siya po ay kinasuhan sa iba't ibang korte sa loob ng Pilipinas. Kaya ito po ay nagtatago ngayon sa kabundukan. Okay, yung mga napapanood yung video niya, yung mga background lang niya yan. Pero kung titignan ninyo, yung tunay na kalokasyon yan, kung saan siya naroroon, nasa mga puno-puno, ilalim ng mangga, minsan nagbablog pa sa puno ng kamatis yan, mga kababayan. O para makapagtago lang. Nagtatago po kasi yan eh. May makadaan lang na kotse o kaya kahit punirarya lang, punirarya. Opo. Doon sa tabi ng bahay niya, akala niya, ano na yon? Siya na yung huhuli sa kanya, mga kababayan. Takot na yan. Kahit ang dadaan lang dyan ay pasagad, sa Ilocano pasagad, ang tawag sa inyo, yung pasagad, mga kababayan, yung hinihila ng baka, unwang, kalabaw, na pinaglalagyan ng mga itatanim nilang palay. Ang tawag sa amin noon, pasagad. Baka pagka may dumaan lang na pasagad sa tabi ng bahay nito, takot na ito. Mantakin mo, sabihin niyang, pagka kayo pupunta rito, siguraduhin nyo lang. Mga ganun eh. Mga ganun eh. Hindi kayo uubra sa akin, sabi niya. Kahit 100 kayo. Kahit 100 daw ang lulusob sa kanya, hindi kayo uubra sa akin. May konting alam po kasi ito sa martial arts. Ewan ko kung saan nag-aral ito, kay Jackie Chan, o kaya kay Chow Yun-fa, o kaya si... Kanino nagpaturo ito ng karate, mga kababayan? May alam dito sa karate. Oo. Pero sobrang yabang naman nito dahil sa, mantakin mong 100 daw kayang-kaya niyang hindi raw uubra sa kanya. Baka nakakalimutan mo, Ikaw, Epifanio Supot Labrador alias Mr. Gcash. Ha? Baka nakakalimutan mo na hindi uubra yung karate mo. Ha? Karate ka dyan. Mga kababayan, ha? Pinapanood ko lang po ito sa inyo. Sana natuwa kayo. Itong tao na to kasi wala nang ibang ginawa ito kundi ang manira sa INC, ang manira sa pamamahala ng INC. Kaya kung ano-ano na pong kwento, puro kasinungalingan, kabubuhan, katangahan, kaugukan ang mga ginagawa ng taong ito. Kaya yung mga taga-subaybay niya dyan sa YouTube channel niya, maging sa kanyang Facebook page account, mag-isip-isip kayo at magnilay-nilay. Baka mamaya hingang kayo niya ng Gcash, wala pa namang ibang ginawa yan kundi magmakaawa sa social media, humingi ng Gcash para daw may kung ano-ano. Mga kababayan, mag-iingat kayo sa tao na yan. Mambubudol yan tao na yan, mambubudol yan. Napakalaking mambubudol po yan. Kaya mga kababayan, konting ingat at magtanong-tanong kayo, magsaliksik kayo. Alamin nyo kung ano yung totoo. Hindi kung ano yung napanood nyo sa tao na yan, paniniwalaan nyo na, wala namang sapat na ebidensya, basihan. Puro kwento lang yan sa social media. Puro kabubuhan ang sinasabi niyan. Kayo din, mahahawa kayo at baka ma-impluensyahan kayo ng katangahan at kabubuhan, mahirap yan mga kababayan. Mahirap yan. Kung ano yung pinanonood nyo, minsan nagiging ganun kayo
Oo, lalo na pagka naniniwala na kayo na hindi man lang kayo nagsisiyasat, hindi man lang kayo nagre-research, mag-research po kayo kung ano yung totoo, hindi yung may sinabi yung taong si ganito, Epifanio Gcas Labrador, si Epifanio Supot Labrador, si Boytago, wala kayong mapapala dyan. Puro kasinungalingan, katangahan at kabobohan lang ang mapapanood nyo sa tao na yan. Beno, mga kababayan, ito po ang inyong lingkod, Just Vlog, ay muling nagpasaya sa inyong araw. At sana mapanood dito ni Epifanio Supot alias Gcas Labrador para nang sa ganun na mahimasmasan siya at gumawa ng tama sa kanyang buhay habang hindi pa nahuhuli ang lahat. Magbagong buhay ka na, Epifanio Gcas Labrador. Ang inyong lingkod, Just Vlog, bumabati po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa lahat po ng ating mga kababayan dyan sa abroad. Mga kapatid, huwag nyo na pong papatulan yan, si Boy Tago, si Mr. Gcas. Hayaan nyo na lang. Kami na lang po, bahala dyan. Good morning po sa inyong lahat. Ingat po kayo.